Nagkaroon nga ng pagpupulong ang PBA at gayon na rin ng SBP at dito nga ay napag-usapan kung sino-sino nga ba ang gagamitin na players para sa 2023 Asian Games na mangyayari sa China. At napagkasunduan nga ng PBA at ng SBP na mga PBA players na lamang ay papadala at gagamitin sa Asian Games dahil yung mga overseas players ay hindi na nga po pwede. At hindi na nga sila makakapaglaro sa Asian Games dahil meron na nga silang commitment sa kanilang mother team, partikular na sa Korean Basketball League at gayon na rin sa Japan B-League. Hindi na nga makakapaglaro sa Asian Games itong si Renz Abando, Dwight Ramos, Kai Soto at itong si AJ Edu. Kaya naman minabuti ng SBP at ng PBA na ito na lamang na Final 12 lineup na ito ang gagamitin sa Asian Games. Kasama nga sa lineup si Junmar Pajardo at itong si Kiefer Ravena. Kasama din si Jamie Malonzo at si Scottie Thompson. At nandyan din si RR Pugoy, CJ Perez, Japet Aguilar, Chris Newsome, Calvin Optana at itong si Brandon Ganuelas Racer. Kasama din dyan si Angelo Kwame at ang panghuli ay itong si Justin Brownlee. Hindi nga kayo nagkakamali, pwede ngang pagsamahin maglaro itong si Justin Brownlee at si Angelo Kwame dahil iba nga ang patakaran ng Asian Games kumpara naman sa FIBA. Sa Asian Games kasi ay pwedeng gumamit kahit ilang import ang mga teams basta meron lamang silang pinanghahawakan na passport na galing sa kanilang pinaglalaroan na bansa. Samantalang ang Gilas Pilipinas naman ay napunta nga tayo sa Group C kung saan kabracket nga natin ng Jordan, Bahrain at gayon na rin ang Thailand. Kung ang pag-uusapan naman ay sa Thailand ay mukhang madali naman ito para sa Gilas Pilipinas dahil hindi naman ganun kasolid ang lineup ng Thailand. Ngunit hindi pa rin tayo pwedeng papakasigurado dito sa Thailand dahil meron nga silang star player na si Tyler Lam. Samantalang kung sa Bahrain naman ay mukhang lalaban nga ito sa Gilas Pilipinas dahil meron nga silang naturalized player, walang iba kundi itong si Wayne Chisim na alam naman nating naglaro noon bilang import sa PBA. At ang pinakamahirap sa lahat na makakalaban ng Gilas Pilipinas walang iba kundi ang Jordan na merong naturalized player na si RHJ. Alam naman nating lahat na ito na nga ang pinakamahirap na kalaban ng Gilas Pilipinas, ang Team Jordan, dahil meron nga silang naturalized player na si RHJ. Ngunit magandang laban pa rin yan dahil muling magkakaharap itong si Justin Brownlee at itong si RHJ na nagkaharap na nga noon sa Governors Cup at tinalo pa nga ng talk and text ang Barangay Ginebra sa championship sa Governors Cup. Kaya naman maganda talaga kung makakabawi itong si Justin Brownlee dito kay Rondy Hollis Jefferson sa Asian Games. Kaya naman kapanapanabik at exciting talaga ang magiging banggaan ni Rondy Hollis Jefferson at itong si Justin Brownlee para naman ito sa Asian Games. Kaya naman abangan natin ang bakbakan ng Jordan versus Gilas Pilipinas. At sa mga nagtatanong naman kung sino nga ba ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas sa Asian Games dahil nagbitiw na nga sa pwesto itong si Coach Chot Reyes. Well, ayon nga sa report ni Sir Dean Quinito Henson, ang SBP at ang PBA ay i-announce bukas 2 PM kung sino nga ba ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Narito naman ang schedule ng Gilas Pilipinas: September 26, 1:30 PM versus Bahrain. September 28, 11 AM versus Thailand. September 30, 5:30 PM versus Jordan. At sa paparating naman na EASL sa October, ito ngayon nakabracket ng talk and text at gayon na rin ng Barangay Ginebra. Sa Group A nga ang nakabracket ng talk and text ang Anyang KGC, Pubon Braves, Chiba Jets. Samantalang sa Barangay Ginebra naman ang Seoul SK Knights, Ryokyu Golden Kings at ang bagong kupunan na pumalit sa Bay Area Dragons, ang Kings New Taipei. Sa pagkawala nga ng Bay Area Dragons, ito na nga ang pumalit, ang New Taipei Kings. Mukhang malakas talaga
ang team na ito. At tignan nyo naman, mga NBA player pa mismo ang nagtitrain sa kanila. Dito ngayon makikita natin na tinetraining sila ni Russell Westbrook. Talaga nga namang may budget talaga ang team na ito at nag-hire pa ng mga NBA players. Dito nga kasama pa nila si Jason Tatum. Kaya naman masusubukan dito ang Barangay Ginebra sa bagong kupunan na ito ng ESL, ang New Taipei Kings. Tignan na lang natin ang magiging performance nito laban sa Barangay Ginebra. Ano sa tingin nyo? Papalag kaya dito ang Barangay Ginebra? O baka naman papalag ito sa Barangay Ginebra? Kaya naman abangan natin ang ESL at ang banggaang Barangay Ginebra kontra dito sa New Taipei Kings.